Let's check the fits for today. Mama Phil, ano ang peg mo? Hello! So, ang peg ko for today is Gossip Girl here. So, I've been rewatching Gossip Girl. Kaya, papasok na po akong school. And of course, my bebe. What's your peg? Huwag ka magpatalo. 안녕하세요, Jessica입니다. Ako po yung mga binubuli sa Korean drama. Bo? Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jala, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Pakilala na natin ang guest natin for today. Ang nag-iisang Mama Phil, Kainglan, Cayetano! Diba? Ang dami namin feeling. Yes. So, kamusta ka naman, Mama? So, yeah, I made it. I made it here. Sa PB&J, pinapakinggan ko lang kayo dati. Ngayon, nandito Naging ano pala, wawawi. I am a fan of you guys. And any success of you guys, feel ko proud mama. Kasi, Thank you, Mama. Diba? Mama, ang Yes! tawag namin sa kanya, guys, ha? Nasanay na kami dahil mama siya ng lahat. Hot mama, yun. Mama mo. Mama ko. Pero parang mas after mong manganak, parang mas mas mataas ang energy mo. Yes, I feel like, sabi nga sa akin, after mo manganak, yung level ng threshold ng pain mo, ng lakas mo, lalakas ka talaga. So, feeling ko totoo yun. Wait, Oo. kailangan na natin manganak. Parang tumapa. Oh my gosh! Para lumakas kami. Iba na yun, So, Mama, masasabi mo ba na yung panganganak mo yung pinakamasakit na nararamdaman mo Feeling ko life? sa mga nanay. Physically, Sa mga nanay, parang after natin manganak, like, wala nang masasakit pa. And, yun nga, kahit CS ako, syempre, iba pa rin yung experience nun. Pero, feeling ko, sa mga mommy, mga kumare ko, sila Mel Gohing, sila Panyang Mercado, sila Chakros, mga mommy rin. Like, iba talaga yung level kapag nanganak ka. And syempre, after, bumalik ako sa volleyball, tapos, ngayon na naglalaro na, tapos pag pinaparusahan tayo, or may mga overload, ay, baliwala din, nanganak na ako. Alam mo, yung iba na yung tingin mo sa buhay, yung perspective mo sa buhay. Kahit mommy ka na, napaka-active mo pa rin. So, maliban sa pag-aalaga ng mga babies mo, ano ang pinagkakabalahan? Priority ko ngayon, alam mo, nung nag-stop ako mag-volleyball, alam mo yun, doon kasama ko kayo, parang, di ba, nag-soul-searching ako, soul-searching. And napanood ko nga na, for athletes, tayo, ang tagal nating identity natin yung pagiging atleta. So, kung nawala yon, parang hirap, sino ba tayo? So, syempre, kailangan mo kilalanin yung sarili mo ulit. Diba? For the longest time, nandito tayo. Volleyball. Nung binuksan ko yung mundo ko, dahil natabi ko yung volleyball, pinark ko siya. Hindi ko alam kung mag-stop ako. Pinark ko lang siya. Ang daming ibang mundo, ang daming nangyari, ang dami ko nakilala, at ang dami ko rin nakilala tungkol sa sarili ko. Aside from taking care of the kids, na discover ko, mahilig talaga ako sa sports. Mag-try ng surfing, ng pickleball. Ngayon, nagte-tennis ako. So, blessed naman to be healthy and, able to try all new things. And even travel. Makikita mo sa mga stories niya sa Instagram, napakadami niyang ginagawa. Feeling ko kasi, kung pinagsasabay niya talaga yung pag-aalaga niya. As in, parang mga kabarkada nga lang niya. Si Nene, tsaka si Lily, kapag may mga lakad siya. Feeling ko kasi kung hindi ako mag-workout, hindi ako makakatulog. Kasi may one time, hindi ako nag-workout that day. Mga 2 a.m. gising pa ako. Parang ano nangyari? So, parang yung workout, time for myself, and also time for myself na alagaan yung sarili ko. And yun nga, gusto ko rin maging hot mom. Well, totoo naman. That's the goal. Yes, hot mom. Thank you. Alam mo, Mama Phil, nakarelate ako dun sa hinahanap mo yung self mo. Yeah. Kasi, di ba nag-usap tayo yung books, diba? Oo, yes. Doon tayo nagkakasundo. Oo. Kasi may time, yun yung time na medyo nag-struggle ako. So sabi ko, libro din talaga yung
yung outlet. Yung outlet ko. Pero yun din, kasi ngayon na tumatanda na tayo. Ay, grabe si naman. Mama Phil kasi sabi niya lagi bata ako. Hindi Oo ka naman. Pero kasi ako may times din na nafe-feel ko rin na hanggang kailan kaya maglalaro ako. Kasi parang lumalapit na rin ako sa age nyo. Parang di naman ganun kalayo yung age ko sa inyo, te. Okay. Pero parang ayun nga, parang yun yung kinukasyon ko sa self ko. Ano na ako after? Diba? Ang hirap for us athletes na, napaka-tali ng identity natin sa, yung worth natin sa career natin na volleyball. Kung nawala, na-injure, diba? Ang hirap. Kaya nga, don't be scared. Nakakatakot siya ng umpisa. Like, girl, nakakaloka. Kasi nga, alam mo, anong gagawin ko? So, yun, slowly discover yourself again, what you like, what you don't like. Teka, bago mapasarap ang kwentuhan natin. Bakit nga ba tayo may dito? Thank you, Mama. Yes. Eto, guys. Kami ngayong araw kasi si Mama Phil ang namin. Kasi si Mama Phil nagbigay. Pagdating niya, nagdala siya ng bread at peanut butter and jelly. Yes, kasi nga, nung invite niyo ako, PB&J, ay nagutom ako. So sabi ko, ba't di tayo kumain ng PB&J ngayon? Diba? So mamaya, habang chismis kami, dessert natin. Magpapalaman kami ng tinapay dyan. Yes, as a mama, yes, may merienda tayo. At dahil napunta na rin tayo sa topic after volleyball, maganda rin siguro balikan natin yung kung paano nagsimula si Mama Phil. Ay, sige. Meron akong papakitang photos. Ay! Are you ready? Sige, gusto mo habang nagkaanohan? Sige, go. Ay, okay, gusto ko yan. Peanut butter and jelly. Okay, eto ang first photo. Picture ni Mama Phil. 2 years old. As in second birthday niya siguro kasi sabi ng Kandila, 2. Oh my gosh. Tapos ito, family picture. City. Yes, that's my Lola Ning. That's the mom of my papa. Pwede mo ba ikwento sa amin, Mama, kung saan ka lumaki? So, I was born in Bacolod City, Riverside. Hello sa mga taga Bacolod, mga Ilonggada, mayong kamusta na kamo? Yun lang. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi. Yeah. So, Ilongga ko. I was born in Bacolod until 2 years old, we went to Baguio, kami ng family ko, kasi yung papa ko nasa PMA. And then, umuwi kami ng Bacolod. Tapos, nung 7 years old ako, naglipat na kami sa Manila. Kasi yung papa ko, may work sa Saints Co Manila. So, doon na rin kami nag-aral. Saints Co Manila. From grade 1 to high school ako doon. Dito na ako lumaki sa Manila, pero marunong pa rin ako mag-Ilonggo. Kasi sa bahay, dati, yung papa ko, bawal mag-Tagalog sa bahay. Kailangan Ilonggo. Nandito na kayo sa Manila? Oo, sa Manila. Nagagalit siya kapag, nagtatagalog kami sa bahay. Parang ako, hindi ko gets noon. Ay! Yung jelly pala galing Baguio pa yan. Strawberry jam from Baguio. Actually, bago pumunta dito si Mama, bumili pa siya sa Baguio. Oo. Thank you, Mama, talaga. Guys, ginawan ako ni Mare ng sandwich. This is so special. So, yun. Ano ba? Nasaan na ba ako? Yun. Ilonggo. Kaya marunong pa rin ako hanggang ngayon. Kasi yung required sa bahay, mag-Ilonggo. So, nagagalit yung papa ko na dapat Ilonggo. Hindi ko mag-gets noon, bata tayo eh. Ano ba yan? Bawal mag-Tagalog sa bahay. Pero marunong ka na agad mag-Tagalog? Hindi. Tagalog is my third language. So, yun nga, dati hindi ko gets bakit nagagalit yung papa ko. Bakit required mag-Tagalog. Ay, required mag-Ilonggo. Pero ngayon, later on in life, na mature na ako, ngayon, nagagamit ko na Ilonggo. Marunong pa rin ako, nakakaindundo pa rin mag-Ilonggo. So, it really helps kung marunong ka mag-Ilonggo. Kasi sa volleyball world, ang dami mga Ilongga. Ang dami rin mga Ilongga dito. Sobrang lambing nila, yung mga Ilonggo. Grade 5 na ako nag-start mag-volleyball. So, Saints ko ako all the way. Saints ko Manila. So, nung nag-start ako mag-volleyball, nakikita ko lang kasi yung mga friends, yung mga volleyball varsity sa prep area ng Saints ko. Tawag prep area. Parang open. Wala pang gym noon. Tapos nakikilaro-laro lang kami ni Beshi Zara Lasak. Tapos nung biglang sabi ni Coach Aji Coronel, yung head coach ng grade school, uy, sige, sali kayo. Hindi, sali kami setting, naka-school uniform. Tapos sabi niya, next time, na kayo ha, dala na kayong pang training. Marunong ka na mag-volleyball? Hindi. Lang, siya kung ano nuturo ng coach. Pero in fairness, as an athletic girl, parang ko na-claim yun. So, hindi mo siya gusto talaga din? Noong una ako, ballet. Siyempre, arte-arte. Grade
Ballet ako. Arte-arte tayo, syempre. Kaso, bata pa lang siya. Yeah, gusto ko yung mga tutus, mga pink ballet flats. So, yun, doon ako start nag-ballet. Pero gusto ko talaga swimming. Syempre, sino bang batang ayaw mag-swimming? Diba? Kahit kulubot na yung balat mo. Oo. So, swimming ako una. Tapos, hindi ako nag-swimming kasi mas mahal yung yung club fee. Mm-hmm. So, nag-ballet ako, mas mura. Syempre, practical reasons. As a young kid, syempre, siguro, aware na ako rin sa gastos noon. Syempre, di naman kami taga doon, Manila. So, nag-ballet na lang ako. Tapos, yung ate ko, sister ko, si Phil Claudine naman, nag-basketball. So, ballet and basketball ako noon. Nung grade 5 lang ako na-expose sa volleyball. To those who don't know, kapatid ni Mama Phil din yung first name. So, dalawa silang Phil. Yes. So, sa Saints ko, yung kapag kakilala sa amin, Phil Kulot at Phil Straight. Kasi, kapag kunyari, naglalakad kami pauwi, magkasama, may tatawag Phil, parehas kaming tililingon. So, yun yung aming pagkakilala sa mga Saints ko friends. Phil Kulot and Phil Straight. Pero saan nanggaling yung Phil? Phil is spelled F-I-L-L-E. And it's a French word. French ako? Hindi ako French. Feeling lang yung papa ko. Bibo din yung papa niya. Yung papa ko. So, Phil is a French word. Ibig sabihin pala, daughter or girl. So, my name is Phil Saint Merced. So, kung nasa France ako, Paris, bonjour, je m'appelle Phil Saint Merced. Diba? Bibo. Kaya, yun yung pagka-pronounce pag nasa France tayo, Phil Saint Merced. Kaya, may saint ako para lang, sabi ng papa ko ng bibo, para swabe. Kaysa naman ng Phil Merced. So, Phil Saint Merced. So, ako na unang saint, hindi si Saint West. Ginaya ko ni Kim Kardashian. Bibo ka na ba talaga nung pa lang? Nung grade 5 ka? Kung nakausap mo yung mama ko. Oo. Kasi ang daming kwento ng mama ko about sobrang kulit ko talaga. Alam mo, kung hindi ko nahanap yung volleyball, siguro sobrang pariwala lang yung buhay ko. Kasi hindi, sobrang kulit ko talaga nung bata ako. Kasi hindi ko lang bakit. Ang dami kong energy. Ang dami kong energy nung bata ako. Tapos nung hanap ko yung volleyball, parang na-channel ko lahat ng energy ko and focus doon na try new things, na parang gusto ko, ako pinakamagaling. Siyempre, bata ka. Diba? Grade 5, beginner. Grade 6, galing na ako. High school, attitude kasi pa-star. Pero gano'n mga batang athlete, diba? May mga kailangan ka pang matutunan siya, attitude pa ako noon. Pero yes, very bibo. Until now naman, nung nakasama niyo ako sa pro-life na parang lagi ako excited. Even now, excited ako na dito ako. Oh my gosh. I thought you'd never ask me. Naghihintay lang pala. Kaya ako nagdala pa PB&J. Pero kailan mo na-realize na volleyball na yung gusto mo talaga i-focus? Nung high school tayo, nalaman ko, pwede ka pala makakuha ng sports scholarship, diba? Para makapasok sa mga gusto mong university. So, sabi ko, this is my way to, get into the colleges na gusto ko. Kasi hindi pa ako confident noon sa sarili ko na matalino ako. Na kaya kong pumasa sa mga entrance exam. So, mayroon tayong backup plan na sports scholarship, which really helped me, diba? Full ride scholarship ako sa Ateneo. And laking tulong yun sa magulang natin na 100% scholarship. Yun. So, very thankful din ako na pinili ko yung volleyball at linove ko ang volleyball at linove back ako ni volleyball. Do you think compared to now, mahirap ba i-pursue yung volleyball before? Mas madali before kasi, di ba, grade school ka, masaya. High school ka, pwede sports scholarship. College ka, tapos na. So, as a career mo siya sa UAAP, career mo siya sa college, as a student athlete. Pero I think, mas mahirap ngayon kasi ang dami ng mga variables na may mga agency, may mga agent, may mga price tag na. So, as gusto ko lang ma-realize ng mga tao at ng mga young ones na yung volleyball, it's supposed to be fun. Hindi siya yung saan ba ako pupuntang team na next, sino bang pinakamaraking offer. It's just having fun din. And I think medyo nawawala na yun ngayon kasi because of the pressure. Yeah. So, siguro kung ngayon, career-wise, diba, nung grade school ako, masaya lang ako. Nung high school ako,
nag-aim ako, goal yung makapasok sa universities and bonus pa may scholarship. Kasi nung time lang namin nagka-start ng pro nung 2013. So dati siguro yung mga ate natin, sila Balse, sila Tabakero, alam mo yun, wala silang goal na mag-pro. So, kasi after wala na talaga. Kasi like, alam mo nung mga tayo, 'di ba? Kaya masyado kami seryoso kasi nga after UP namin, alam ko wala na So yung ultimate goal ng isang college student athlete is mag-champion. Yes. Sa last playing year niya. Kaya very emotional every time na last playing year. Kasi nung time natin, alam namin na after this, wala na, sama na kami sa workforce. Diba? So, syempre nag-fifth year ako para ayoko pa magtrabaho. Diba? Pero nga, kasi yung mga bata, diba? Like, hindi na tinatapos yung playing year. So, sayang lang. And more pressure for them. Alam mo, yun yung pinaka-swerte ka pag naranasan mo, yung makapaglaro ka ng walang pressure. As naglalaro ka lang dahil gusto mo talagang maglaro without outside or external factors talaga. Sabi nga namin, nakakamiss yung UAAP. Yeah. Kasi iba yung, kaya maririnig mo pa lang yung drums. Yeah, iba yung school spirit. Iba, sobra. Ngayon, nagko-cover ako ng games. Like, kahit UP yan, FEU, UST. As in, like, nakaka-nostalgic. May nostalgia sa akin. Kasi, alam mo, pagpasok mo palang ng board. Tsaka yun talaga pinaglalaban mo. Yung school spirit talaga. Iba rin. Ang sarap din talaga mag-UAP. Siguro kung ulitin ko yung UAP, gusto ko kasama pa rin si Fab 5. Speaking of Fab 5, balikan natin ng mga memories mo. So, ano yung unforgettable memories mo? Sa Ateneo. Sa Ateneo. Ateneo, yes. Medyo natawa na agad ako kasi si Roger, Coach Roger, pinaparusahan kami noon. Yung planting rice, yung end line attack, suicides. Tapos, 10 sets, 10 reps, ganon. Tapos, syempre, hilong-hilo na kami ngayon. Tapos si Roger, binato yung stopwatch. Binato ka na ba nun? Wala pa, pero binato yung stopwatch across the court. Akala ni Elise Nakashi kung sinong makakuha ng stopwatch. Hindi na siya, tapos na yung parusa. So, ginawa niya siya yung nag-dive. Parang kami, what is happening? Tapos parang kami, ano nangyari? Like, kailangan namin ko rin stopwatch. Tapos si Roger, natawa na lang. So, natapos yung parusa namin. So, thank you, Elise Nakashi. Pero yun yung sa mga unforgettable ko. Nakakatawa pag training. Yung sa games naman, yung pa rin, paulit-ulit ko sasabihin, yung FEU game, sa FEU gym, no aircon. Ganun lagi. Si Rachel Andakis. Siyempre, superstar, 50 yan Sabi ni Coach George one time, ibig sabihin yun, naglalaro kami sa sa FEU gym. Tapos, UAP UAP to. Tapos walang aircon. Tapos yung mga nanonood, FEU students lang. So sabi ni Coach Roger, wag yung ipapunto si Dakis kasi guguho yung gym. Nakapunto si Dakis, hindi gumuho yung gym. Natapos yung gym. Hindi. Tapos na. Na-present kasi gumuho. Sa point lang. Yeah, yun talaga unforgettable namin. Kasi rookie pa lang kami halos lahat sa Ateneo. Na 5 sets namin si FEU. Yung FEU nun, sila Morada, sila nakakatakot. Complete pa sila talaga. Pero mabait sila sa amin. Okay, Mama Phil, meron pa tayo ibang mga set ng photos na nahalungkat dito. Ay, taray. Mga luma na to So, bigyan mo lang kami ng backstory. Sige. Fresh na fresh. Okay, number 1. Ay, okay. Oh my gosh! Oh my goodness! Palarong pambansa. Palarong pambansa. Patingin ng court. Kasi 2 beses kami nagpalarong pambansa. Coronadal at Puerto Princesa. So, nandiyan sa poster in fairness. 2007, this is in Coronadal. Sobrang init nito. Outdoor ang volleyball sa palarong pambansa. Hindi ko lang bakit, pero outdoor. So, 2007. Kita nyo naman sa photo, ang itim namin. Pero, may kasama yan. Hindi ko alam kung maitim ako or madumi. Or both. Kasi, outdoor na nga. Tapos, ang araw pa. Beach volleyball. Pero, ayan, kami ni Z Hervasio and Jem Ferrer. Batchmates kami dyan sa NCR team. Kalaban namin dyan sila Jen Reyes, Claraa. Tama ba? Claraa. Talo kami dyan 2000. Teammate ko rin dyan si Eliza Valdez. First time niya magpalarong First and last. Yes, first and last niya. Magpalarong pambansa. Pero may funny story dyan kasi
tapos na yung games. Nag-swimming kami. Hindi marunong mag-swimming sila eh. Tinuro ako mag-swimming. Nalunod kami. Kaya ba kayo nalunod? Oo, nakainom ang tubig. Huwag na nga. Nalunod. Kasi, sabi ko, sige, ito yung pinaka-basic. Mag-float ka. Floating lang. Sabi niya, syempre, dadamay ako. Tapos nakainom ako. Akala ko naman sasabihin niya, after natuto na sila, nalunod silang dalawa. Nakainom ako tubig. So sabi ko, maybe I'm not the right person. Okay. Pero masaya yan kasi high school, first time kong mag-travel without my parents. Tapos, natulog kami sa classroom. Sa mga public school classroom. Sa sahig kami natutulog. Tapos yung mattress namin, mas manipis pa dito. Yung gano'n lang. Tapos yung banyo sa loob ng classroom, walang bubong. So kung mag-CR ka, amoy ng lahat. Oo. Tsaka isa lang ang CR. Oo, isa lang yung CR. Tapos, yung tubig puposok pa namin. Tapos yung jersey namin, si Coach Ophel pa naglalaba kasi siya bawal maglaba bago mag-game. Masisira daw yung kamay. So, sobrang laking experience for me yung palarong pambansa. And even ngayon, I support yung palarong pambansa kasi doon rin nagre-recruit eh. Noong time na yun, yung 2008 ng Puerto Princesa, alam nyo yun. Kasi magka-college na. So, yung mga coach nandun. Nandun lahat. Oo, nandun lahat. Tapos kami nila, Jem, tsaka ni Z, Arvasio, saan ka pupunta? So, kung saan ka, dun ako. Ganon napakabata na parang si Jem, sige, si Jem yung gustong setter, kung saan siya, dun ako. Di napunta kami Ateneo. Okay. Di, tsaka nung high school kasi yun na yung nagpalaro ako. Oo, yun diba? Talaga. Yun yung pinaka... yung highest na pwede mong mapuntahan ng high school. Oo, kasi nga parang Manila Meet, tapos NCR, tapos... Ilang beses ka nagpalaro, Mama? 2 lang, 2007, 2008. 2008, nag-champion na kami. Kalaban namin si Western Visayas. Sila Betan. Sila Job Gonzaga. Kalaban namin. Elementary, 2008. Puerto Princesa. Andun ka? Elementary pa lang. Grade school ka. Mama, mula grade school, na siya? Star na. Oo. Superstar. ASMR. Kailan yung moment na nasabi mo sa sarili mo na, ay, ang galing mo, Phil? Ay! Taray! Alam mo, yung moment na yun, grade school ako. Pero nung pro level, lahat kasi magaling na. So, I had to convince myself every day na magaling ako. Kasi kung hindi, girl, that's a lang. Di ba yung pressure? Iba yung pressure sa atin. Iba talaga. Iba yung pressure eh. So, kailangan talaga mental na sa pro level. Kasi, physically, wala talent, wala lahat magaling sa pro. I swear, lahat magaling sa pro volleyball. Yung mental toughness yung kailangan mong i-fortify as a pro player. Kasi nga, si Jem Magalanza biglang papatay down na cross court na super cross. Parang ako, sige, kagayahin ko rin yan. Diba? You have to challenge yourself. Yung parang no-look ni Gemma. Jem Magalanza. Ginagaya ko. So parang, you have to fortify and challenge yourself na kaya mo rin. Alam mo si Mama Phil, naaalala ko siya kasi sobrang sikat yung Manila team dati. Pag NCR. Kasi Mana. Yeah. Tapos napakadami ng fans. Sino pinakasikat na player Manila sa Manila? NCR Meet. Laging sasabihin, Kainglet. Si Kainglet. So kaya ako siya nakilala. High school pa lang. Kasi siya talaga yung pinaka sikat noon. Ay, taray. Hindi, kilalaran kita nun inintay ko lang. Hindi lang masabi yung pangalan niya. Hindi, pero ganon. So, yung sagot ni Mama Phil kanina, feeling ko yun yung transition na pinakamahirap. Is from high school na tingin mo kaya mo lahat eh. Yes. Diba pagdating na high school, pagpasok mo ng court, ay, iangat mo lang sa akin. Ako bahala. Mga attitude tayo, diba? Oo, ng high school. Kahit mag-isa ka, parang feeling mo kaya mo. Tapos pagdating ng college, lahat ng kasama mo, magaling. Tsaka matangkad. Oo. Meron mas magaling sa'yo. Doon mo mararamdaman na, magaling ba ako? Doon mo isa-start i-question yung sarili mo. Pero now, since sobrang taas na nga ng level ng pro. Tapos, even yung collegiate level, sobrang taas na ng level of competition. Pantay-pantay na. Parang yung pinanood ko yung UST, yung ganda ng galaw. Parang pro na sila maglaro tsaka gumalaw eh. Tsaka dati, sasabi mo nga, si Alyssa Valdez, babantayan mo sa isang team.
Ngayon parang anim yung alay sa Valdez sa loob ng court eh. Ganyan. Wala ka nang, bantayan mo si ganito. Isang buong team na talaga yan. This is PBNJ, brought to you by Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagchikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa arena. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel De Ocampo and GB Labrador. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Dahil nga ikaw ay Phil, yes. So mag-fill in the blanks muna tayo. Mama Phil, are you ready? Sige, game. Yes, mabilis ang sagot lang to. Okay, first, si Phil sa training ay laging masaya. Okay. Ay, agree ka doon? Yes, oo. Minsan nga, hindi na namin mapantay yung energy mo, mama eh. Second, si Phil pag in love noon ay walang alam. Siyempre first love. Diba? Lahat, hindi mo alam. Yun na pala yun. Red flag na pala. Pero ngayon, so sure na ako ngayon. Wow. Alam ko na yung gusto ko. Third, Phil is in her most vulnerable when? I'm in my most vulnerable when kapag yung family ko na, yan, yung mga kids ko, kapag yung parang inaaway sila. Fourth, back in college, hindi kumpleto ang araw ni Phil kung flaming wings. Oh my God, flaming wings! Yes! Hindi na siya katanda. Oo. Yung parang chicken tenders na may barbecue sauce, mga buffalo wings. Wicked Oreos. After. Oo. Yan. Hanggang ngayon. Nandiyan pa ba sa Katipunan? Hindi ko sure. Iba na yata. Wala na. Sobrang daming bago na sa Katipunan. Pero favorite ka. Favorite namin talaga. Mga libre pa ako para lang sumama sila. Sa door, di ba? Lagi kami susunod ni Mama. So last, Mama Phil. So, magkakabarkada si Phil ang fun one. Yes. I'm very, easygoing, go with the flow. Yun nga, pag sinabing punta tayong beach, sige, basta book nyo ako. Binook ako. So, punta tayo. Napakadaling ayain ni Mama Phil. Talaga. Masaya niya kunyari sa mga bar. Talaga. Diba? Siya ang doon. Hindi ka agad. Pero masaya rin. Like, masaya kasi pag party. Alam mo yan, minsan lang tayo mag-party. Like, let loose na tayo. Like, the whole 3 months. Na ganun lang tayo. Tapos, syempre, kung party tayo. Nasa bar tayo. Nasa party tayo. So, allowed let loose. Diba? Kaya, pag kanyari, ngayon nawala siya sa Creamline, kasama pa rin sa mga party. And yeah, as in nyo nga, ini-invite nyo pa rin ako. Kaya, I feel so blessed to be still just have a place in the table. Yes, totoo yan. Mama. Hindi, tsaka si Mama Phil nga, dahil bibo siya, talagang kahit anong ayaw mo sa kanya, sige, game. Go siya talaga. Thank you. So, paano mo na-handle, Mama Phil, yung spotlight? Siyempre, sobrang grabe yung kasikatan nyo doon, lalo kayo Fab 5. Oo. Siguro hindi naman grabe. Pero dati, wala pa kasing mga social media. Well, okay. Meron lang forums. Ano yun? Sorry. Yung forums! Oh my gosh! Open forum? Hindi. Forum yung mga Reddit. Ganon. Okay. Okay. Hindi ko na nakamutan yung sorry. So, doon sila, alam mo naman yun daw, Pinoy Exchange, yung alam. Wala pang Twitter noon. Wala rin Facebook, wala rin Instagram. Friendster pa lang. Friendster pa lang. So, sa forum din sila nag-aaway-away. So, ito naman si Coach Roger, in fairness, sabi niya, huwag kayo makinig sa mga outside forces. Like,
ito lang tayo. Like, protektahan niyo yung team. Circle. Yun, so siguro yung televised and limelight, syempre masaya. Masaya. And, yun nga lang, kailangan mo i-balance yung pressure and huwag kayo magbasa ng mga hate comments o mga ganun. Kailangan mo talagang, as an athlete, protektahan yung mental health mo rin. Kasi, hirap na nga tayo sa everyday training, tapos may gaganon-ganon pa sa'yo. Di ba? Ang hirap. So, you really need to protect yourself, protect your peace. And, kilala mo dapat sarili mo. Can you say, Mama, na college mo na-realize kung anong klaseng tao ka? Hindi. Pero, sa college kasi, Biskausap ni Mama. College kasi, it was a time for me to explore. Ano in-explore ko? Dora? Siguro, kasi 18 ka nung teenager pa ako. Tapos nag-graduate ako, 23 na ako. So, growth din talaga. Like, explore yourself, anong gusto mo, sino yung mga friends mo, yung mga relationships mo, yung mga, sa career mo, diba? So, in a way, I can say na I also learned from myself then na looking back now na parang nakakainis pala ako dati. Ang cringe ko dati. Oh my gosh! Yung mga pinanggagawa ko, ang kulit-kulit ko. Alam mo yung mga seniors ko, inis na yun sa akin kasi ang kulit ko talaga. Tapos ang landi-landi ko. So speaking na malandi ka daw, Mama Phil. Liligawin ka ba, no? Ha? Liligawin. Alam mo, kasi hindi ako feeling it. Hindi ko alam. Masyado akong focus sa volleyball, 'di ba? Pero may mga linalandi-landi. Parang kilala ko. Pero alam mo 'yun, it's part of me discovering what I like, what I don't like. Kung hindi ako nalandi, hanggang ngayon malandi ako. Kung hindi ko na-try maging malandi dati, 'di ba? So ngayon nilalandi ko lang yung asawa. At least. Diba? So, I think it's part of growing up na you discover yourself then na college. Kasi very crucial din sa moment natin na, we are left na by our parents. Diba? Yeah. Tapos, tayo na yun. Lahat ng decision, lahat ng consequences, tayo yun. Diba? So, sa'yo naman yung college life. And extra special dahil nga may volleyball ako na umangat yung volleyball, nakilala yung sport na love ko. Ito, kwento ko sa inyo, yung moment ng season 75 na natalo kami. After namin matalo, huddle kami. Si Z, sinabi niya, maybe we're meant for greater things. So parang ako, hanggang ngayon, inaalala ko yun, na every time na I experience failure or lost, parang, like, it's not the worst. It's not your worst day. It's not the end. Yes. Okay. Mama Phil. Wala na yun. Ito na lang yung tinapay. Okay, balikan na lang natin ang mga pictures. Mag-reminisce tayo. May mga pictures ulit dito. Pictures ulit. Alam mo, anong photo album yun? Di ba, actually, iPad mo to. Kapit ba? Di Mama Phil, yung ano mo. Yung cloud ko. Oo. Ito, Mama Phil in Ateneo. Ito, next! Oh my gosh, Thailand training. Sa Arbac. Tayo pala magkatabi nun sa bus. Oh my, first, ko rin ata to. Thailand, yung out of the country natin. I think first, out of the country ko rin yan. As a student athlete. My goodness, ang tagal na niyan. Pero, yan payat-payat natin dyan kasi minsan wala tayong makain. 7-Eleven. Oh my gosh, alam ko yan, opening billboard ng UAP. Yung mga, may pauso na tayong opening billboard ng UAP. Pero kadiri naman yung banks ko nandito. Hindi yung hati. At saka green screen pa talaga daw. Alam ko yan. Sariling sika. Ateneo! One big fight. Ganun lang na. Hindi mo lang Ateneo. Ateneo! Diba ang cringe? Oh my gosh! Sana may video din na dati mga video ni Mama. Oo, malamang meron yan. Ateneo! Nasa nila ako dyan kasi bupik ako. Ito ang pinaka-recent yata na talagang tinawanan din. At sobrang talagang nag-trending. Pero yan. Pero I swear, akala ko kasali ako sa rally. Pero hindi mo kinuha, Mama eh. Kukunin ko na dapat. Kasi nga, nung papunta yung bola, sasaluhin ko na dapat. Kasi, babangganan sila sa amin, delikado na, diba? Nakuha ni Tots Carlos. Kuya, ang galing! Tapos, si Kyla nung bigla, ang galing-galing! Diba? So,
alam mo yun, akala ko kasama ako dun sa court, nakakamiss din na maglaro with the teammates. And yun nga na-realize ko when I stopped playing professionally na, I love working with a team. Yun yung mga isa sa mga na-realize ko. Being a volleyball player, tapos working with teammates, with other girls my whole life. I love working with a team. Yun. Kaya akala ko teammates ko pa rin sila. Commentator na pala ako. Ano na-feel mo ngayon, Te, na natutuwa yung mga fans sa personality mo, pagiging sa court, and pagiging commentator mo? Alam mo, this is new to me na hindi na yung skill ko sa volleyball yung pinupuna, kundi yung ibang skill naman, yung communications skill ko, yung pagsalita ko. And alam mo, nakakatuwa rin kapag may nagsasabi, uy, gustong-gusto ko paano ko mag-commentate, kakaiba. Alam mo yun? So, parang nakakatuwa rin for myself na I'm just doing parang sarili ko, yung myself, na syempre may analysis, may volleyball analysis, pero inalabas ko lang yung personality ko, kung sino ako. Syempre may mga hindi na natutuwa, pero turn the TV off na lang. Pero pag nag-analyze ka ba, yung mga sinasabi mo ba, iniisip mo ba siya? Or kung ano na lang lumabas na? I mean, alam mo, na-try nyo ba mag-volleyball? Hindi pa. Sobrang dali lang sa atin as a volleyball player. So, I guess, sobrang dali lang magbasa ng play, di ba? May isa pang game, sinabi ni Coach Sherwin yung play. Sabi ni Seth doon, sometimes, we don't know what yung mga languages ng mga teams kasi alam nila yun. Pero sabi ko kay Sev, alam ko, ito yung play nila. So, as a volleyball player, sobrang dali mag-analyze. Kaya siguro napapasok ko yung personality ko with it. Kasi nga, for me, it's automatic to see the play, anong gagawin, yung rotation, yung mga ganun. Yes. All our lives as a volleyball na tayo. So, sobrang dali lang sa atin. Mama, knowing your personality na talagang ginagawa mo lang yun. And you're just being you. Okay. What's your advice to those na natatakot na ipakita yung sarili nila dahil sa sasabihin ng ibang tao? Alam nyo, it took me a long time to realize and to learn and to love myself na, alam nyo, minsan nakakatakot yung judgment. Pero I realize na kung kilala mo sarili mo, kung matatag yung loob mo, hindi ka maapektuhan ng mga sinasabi ng mga tao. At kilala mo yung mga tao na doon ka lang maniniwala, doon ka mag-ano ng advice. Kaya, it's not instant na, you will know what you want. It took me a long time. Nung college ako, it took me to discover myself, even as a new mom, to discover myself. And now na, nasa 30 plus na ako, it took me a long time to realize na, just be yourself. Kasi ngayon, alam nyo, sobrang importante to show your authentic self. Like, importante sa mga tao ngayon na makita o maramdaman na totoong tao ka. Lalo na ngayon sa mga kabataan na alam na nila, masaspot na nila kung fake ka eh. Kaya, alam nyo, just be yourself. It will take time, and may baka mag-iba rin yung mga pananaw ko. Paglaki ko, laki pa ako. Pagtanda ko. So, diba, just know yourself. And ito nga, may maganda akong book na nabasa, 4 Agreements na book. First is that words have power. So, diba, minsan may mga masasakit na mga words na sinasabi sa inyo. Masakit talaga. Kaya nga, diba, yung second agreement is, don't take things personally. Na parang, sige, sabihin mo, wala akong kwenta, pero hindi ako yan eh. Kilala ko sarili ko eh. Tapos third is that, never assume. I think never assume, importante to sa relationship. Like, kunyari, kayong dalawa. Ikaw, gusto mo na umuwi. Siya, nag-pet store pa. So, magagalit ka na. Pero, never assume na alam ni Ella na gusto mo na umuwi. So, laging communicate. And the last one is, sa 4 agreements, do your best. Kasi nga, life's short. So, anything you do your best. So, kaya nga ngayon, na, na-realize ko na, just be yourself and do it the best way. Feeling ko sa part namin, siguro kasi buong buhay nga naglalaro kami. So, parang feeling namin, pag nag-fail kami sa volleyball, yun na siya. Yun nga. Kaya, lagi ko sasabi,
I mean, kami dalawa, na sana lumabas kami. Which is, siguro ito na rin yung isang way ng paglabas namin ng comfort zone namin. I-try namin ng ibang bagay. Kaya nga yung proud na, you know, you're saying yes to this. And alam yun, ang hirap din kasi na mas-stuck lang din sa volleyball. And although we love it, di ba? Pero saya rin to discover new things. Or alam mo, dami nitong fans. Alam mo, nanonood akong game nung finals, yung JG community. Sabi ko, hello, kasi nag-blow up sila ng balloons. Sarili nilang ano yun, di ba? Sabi ko, uy, ano kayo? Yung kay Eliza. Sabi, hindi, JG community. Sabi ko, uy, hello, cute. So, ang dami nila, sila sa Starbucks, nag-ano ng balloons para pang finals game nyo sa BBL. Kaya I'm sure daming nagmamahal sa inyo. Alam mo, nung nalaman ko na may podcast kayo, like, sobrang bilib na bilib ako. Kasi parang, wow, you guys are doing it. Alam mo yun? It's a big deal na you're going out there, showing yourself, like, being vulnerable. And siya din, na-discover niya din, madami pala siyang talent. Anong talent mo? Ay, nandito na siya. I know! Tsaka singing. Kumanta naman. In-expect mo ba magpa-podcast to? Hindi nga. Diba? Pero saya. Like, dapat mag-singing ka dito. Kung kumakanta to, diba? Ikaw din, kumakanta. Dapat mag-singing kayo dito. Kung gagawa kang banda, huwag ka mag-banda. Mag-sing kayo sa podcast na to. Ikaw, manager namin? Tara, sponsor ka na. Manager na kayo. Sponsor na sa concert namin. Support ko kayo. Sabihin niyo lang ako. Yeah. How will you describe your life to your children? Nice question. Kasi, I feel like now that I have time, I feel like I am growing up with them also. I feel like I'm discovering new things with them, like arts. And wala pa sila books kasi di pa babasa. Arts, music, like, alam mo, minsan, pag matutulog na kami, punta lang kami ng YouTube, manood lang kami ng mga music videos, or yung mga concerts, and even sa mga very artistic, si Lily, si Nene, very artistic, and even si Ino Gamer. Si Ino din actually is artistic. Gumagawa siyang comics. So, I feel like at this point in my life, I'm also growing up with them. So, I like this episode of my life. I like this period of my life. And I shared it with Lino. Sabi ko, I really like where I am right now. Sabi ko, I'm discovering things with my kids. Sabi niya, it doesn't have to be a stage. Pwede namang your whole life. You can appreciate art, appreciate music, books. I just wanna describe my life to them na I grew up with them. I want them, kung kailan sila pinanganak, yun din ako naging mom. Pinanganak din ako sa mom. Oh my gosh, ang lalim doon. Ang ganda. Happy birthday ka, mama. Hug mo si mama mo. Hug niyo mga mama niyo. Mahirap maging nanay. Diyos ko, Lord. Yes, Hindi, pero kasi si Mama Phil, sobrang present niya. Doon sa life ng ito kasi yung crucial stage ng... Totoo. Psych major. Diba? 6 to 12. Psych major. Kaya to be age present. 6 to 12. To be present sa ganung stage ng life ng kids, very important. Forever nila maalala yan. Maalala yan na si mama lagi lang sa bahay. Yun yung image nila sa akin. Which I love. Na parang si papa nag-work. Si mama nandyan lang. Mag-play kami. Which I get the luxury and fortunate enough na you know, I have the time with them. So, Mama Phil, meron ka pa bang dreams or goals? Maging UAAP mom. Yung alam mo yung si Tita Mozi, championship, nakagano may TV. Nagagano ka din. Talaga yung naaalala niya, very specific. Nakagano. Yung championship. Gano'n, Tita Mozi. So, parang pangarap ko rin maging UAAP mom. So, kung sino man yung sa mga kids ko, no pressure. Kanontrata ko na yung mga cameraman. Pag nag-u-up yung anak ko, dapat may film out. Last point. Go, baby! Yes! That's my baby! Meron na siya script. Pictures na. Hanapin ko yung camera. Yun. I think sa kids ko naman kasi ngayon, pinaka-sporty ko lang si Nene. So, doon ako maasa. Pero si Lily, bunso ko, 7 years old, gusto niya na magiging artist and model. She's gonna sell her paintings. And then naging model daw siya. Sige, go mo yan. Artist naman yun. Si Ino naman, yung dream is to work for his papa sa Rain Entertainment. Animator daw siya doon. Kumuha na sariling department. Wala kami animation. So, nice then to get to know your kids. I get to know my kids then. So, yun. Ano ba goals ko? Goal ko lang right now, ito nga, sinabi ko, kasi Lino is running for office.
And for the last 10 years, he has supported my career. Diba? 10 years ako, in and out, baby, tapos volleyball. And even next goal ko in life is to also support his career. So, andun ako, magpapakamadam na lang ako. Magpapakamadam na lang tayo dyan. First lady. So, so sa first lady dyan, kung ano man kailangan yun, which I wanna do. Hindi yun sacrifice for me. Like, I choose to be there for him, for his career, kung anong kailangan niya. I wanna be there to support him. Thank you, Mama Faye. Thank you, Mama Faye. Sobrang dami ko natutunan sa Talaga. Of course. Natouch talaga yung heart ko. Talaga. At nag-enjoy kami. Episode 2. Ay, may part 2 ito, guys. Gusto nyo, di pa tayo nag-astrology. But thank you so much. I enjoyed this time with you. And I miss you, boss. Like, sana makabanding ako sa inyo. Sana nag-enjoy ka. Naman. Namiss ko kayo eh. Kaya, tsaka may ligaw ko chumika. Kaya salamat sa ito, sa chika na to. Pasalamat na tayo at magpaalam sa ating mga viewers and listeners. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.